Good morning, mapagpalang araw, kaibigan. November 1, 2025. Ngayon po ay busy na mga tao sa ngayon pagpunta sa mga pagpunta sa sementeryo. May dalang kandila, may dalang bulaklak, kung ano-ano pa. Kanya lang, pagdating sa gate, maraming bawal. Kaya wag na kayo magdala doon sa mga pinagbabawal. Lagi nyo tatandaan yan, kaibigan. Kasi hindi nyo rin may papasok yung mga dala-dala nyo kung ano man yan. May pinagbabawal. Ngayon po ay sineselebrate po ng buwan ng Nobyembre ang Undas. Yung November 1, All Saints Day. Yung Petsa 2, All Souls Day. Tandaan nyo po yan. Kapag November 1, dapat wala. Pag Petsa 2, All Souls Day, dapat doon kayo pumupunta. Kasi araw ng kaluluwa. Di ba ba? Yung araw ng mga santo. Sino ba pupuntahan mo sa sementeryo? Sigurado ka ba yung pupuntahan mo, santo yon? Alam naman po natin, sa kasaysayan ng Roman Catholic Church, ang ginagawa pong santo ay mga namatay na mga papa. After makagawa daw siya ng himala ng 5, kahit gaano katagal yan, idideklara nila ng santo. Kaya tinatawag nilang Santo Papa. Pero kung hindi ka naman nanungkulan bilang papa sa simbahan ng Katoliko, sino magdideklara sa iyong santo ka? Wala po tayong dito Wala tayong personalan. Sige nga. Yun namang iba, sabi nila, happy birthday, nanay, tatay, nasa langit. Ibig ba sabihin, santo yun, nasa langit? Sino nagdeklara sila bilang mga santo? Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang All Souls Day, paggunita ng mga kaluluwa ng mga namayapang mahal sa buhay. Bakit naglalagay ng kandila? Ayon sa kwento, kasi nga daw po yung kaluluwa ng namatay, naglalakbay lang dito sa lupa, pagala-gala. Ngayon, kaya kayo nagtutulos ng kandila para daw magliwanag yung kanyang dahan sa kanyang paglalakbay. Minsan ka lang magtulos ng kandila Paano yun? Bakit may mga bulaklak naman? Para daw mabango. Yan ay mga naging tradisyon na ng tao yan. Siyempre, pag sinabing tradisyon, may pinagmulan yan. At ang pinagmulan yan, sa tao rin naman. Ganun lang po yun. Di magkakasalungot ngayon ng paniwala. Sabi nila, yung kaluluwa daw ng patay, pag-alagala. Kaya nga nakita ko si tatay, nakita ko si nanay, nakita ko si ate, nakita ko si kuya. So lumalabas, gumagala pala yung kaluluwa niya. Kasi nakita nila
Pagkatapos sasabihin mo, happy birthday, tatay, nanay sa langit. Happy birthday, asawa ko, nasa langit. Happy birthday, kuya, ate, nasa langit. Alin ang totoo doon, kaibigan? Yung iba naman, pag natutulog na panaginipan nila yung kanilang mahal sa buhay, ibig sabihin daw po, humihingi siya ng panalangin. Kaya yung iba naman, pag napanaginipan nila, pag nagising sila sa umaga, nag-almusal sila, darating yung kobrador ng wedding. Ginagawa pa nilang lucky yung birthday. Noon na naginip, patyong napanaginipan. Tataya sila ngayon ng wedding. Nagbabaka sakaling manalo sila. Maraming mga salit-saling mga pinagtagpi-tagping mga kwento na wala naman po silang basihan. Ika nga, baseless. Kumbaga sa medicine, no scientific evidence na yung ganyang klaseng halaman nakakagamot ng sakit. Wala pa napatunayan, sabi niya. Kaya nga, no scientific evidence. Ngayon, sa Biblia, itong mga kulturang ito'y matagal nang umiiral. Sino ba nagdala ng Katolisismo dito sa Pilipinas? Di ba sino ba yun? Sila Magellan? Discover the Philippines. Sila po ang may dala. Kaya ang Pilipinas, no, naluwalo ang reliyon dito. Mga Muslim, mga hanito, kinakausap yung mga espirikitik, kinakausap yung mga patay na kaluluwa ng tao. Nung magkaroon ng Biblia, ang sabi ni Apostol Pablo o si San Pablo, kung tawagin, yung iba naman, tawag nila, Apostol Pablo de Espada. Hindi ko alam saan nagmula yung salitang espada naman. Kaya pag pinagpipiesta, may isa sa Pablo, imbis na Biblia ang dala niya, espada. Kaloko sila. Kaloko. Sabi ni Apostol Pablo na hindi espada. Colossus 2:8, mag-ingat kayo. Ano sabi niya sa simula? Mag-ingat kayo. Upang hindi kayo mabiyag ninuman. Ibig sabihin, yung ninuman, meron pa ng tao na nagsasalita. Ito yung ninuman. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Sino yung kayo? Yung kausap niya sa panahon niya. So yung sulat ba ni Pablo noon, ayon sa kasaysayan, namatay siya is between 46 AD. 46 or 48. Yan. So, nung panahon na yun, nangangaral siya, may kausap siya. Ang sabi niya sa kamang kausap niya, mag-ingat kayo. Kanino? Upang hindi kayo mabiyag ninuman. Tao yun. Yung ninuman, tinutukoy niya mga tao. Maring nagmamarites yun, nagsasabi ng mga, undas na, magdala na kayong kandila, magdala na kayong bulaklak. Kaya iyan ang problema Araw ng Santo at pagkatapos araw ng kaluluwa. Ba't ka pupunta sa araw ng Santo? Yun nakalibing mo ba? Santo ba yun?
Santa ba yun? Oh. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao. May mga nagtuturo pala ng mga tradisyon ng tao. Doon tayo pinag-iingat ni Apostol Pablo sa mga taong ito na nangangaral ng mga tradisyon. Yan bang undas tradisyon? Opo. Hindi ako laban sa pagpunta sa sementeryo. Ako nga, nag-udyok pa nga ako minsan. Sabi ko, magpunta kayo. Ang tawag ko nga dyan is reunion. Pag nandun ka, magbanding-banding kayo ng inyong mga kamag-anak. Matagal mo nang hindi nakita, namasyal sila. Malay mo, yung kamag-anak mo, nagbalik bayan. May dala siyang tsokolate. Oh, may dala siyang pasalubong. November, then December. Malay nyo, may dala pa siyang cash, pamasko. Kanya lang hindi nyo pwedeng dali ng bata kasi baka mawala, maligaw. Oh. Anong sabi ni Pablo? Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao. Pandaraya pala ito, kaibigan. Pandaraya. Yan palang tradisyon. Nagdadala pa na ng daya sa tao yan. Oo nga no. Ako nung bata ako, nagpupunta ako sa sementeryo. Ang nanay ko, nagtutulos ng kandila sa amin. Sa mismo loob ng bahay namin. Nagtutulos pa ng kandila sa paligid namin. O ano yan? Yan ang namulatan ng nanay ko. At yan din ang nakita kong ginagawa niya taon-taon. At kami pumupunta din sa mga sementeryo. Yung kamag-anak ko, dinadalaw ko ron kasi sabi nga ng iba, yung napanood ko kagabi, nagtutulos sila ng kandila, yung katabi nilang nicho, mga kapitbahay nila, dinadalaw din nila kasi kapitbahay nila yun. Hanggang sa sementeryo, magkapitbahay pa rin sila na nicho. Oh. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. Alituntunin pala ng mundo yung kaibigan eh. Ngayon, ang tanong ito, kanino galing yan? Di sa tradisyon ng tao. Ayan, maliwanag eh. Tradisyon ng mga tao. Yung tradisyon po, yung mga ninuno natin, yung natutunan nila sa mga ninuno nila, kinukwento nila sa mga tao na hanggang sa panahon natin. Talk of the mouth. At yun ang mga bata na kukwentuhan nila, paglaki naman, nagkukwento din sila sa mga magiging pamilya nila. Talk of the mouth yun. Yun ang tradisyon ng mga tao. Oh, alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Hindi pala ayon kay Kristo. Yang mga pandarayang tradisyon na yan na mula sa tao. So, ibig sabihin, hindi galing kay Jesus yan. Galing yan sa tao. Alam niyo, nung nangangaral si Jesus, meron siyang sinabihan na ganyan, mga taong tradisyon. Alam niyo ba kung anong ugali nila? O, eto, pakinggan natin si Jesus kasi siya ang nagpapaliwanag eh.
Hindi ayon kay Yesus, sabi ni Pablo. Tingnan naman natin ang Panginoong Yesus. Dito sa San Marcos, chapter 7, 6. Sinagot sila ni Yesus. May kausap. Kasi sinagot sila ni Yesus. Sinagot sila ni Yesus. San Marcos chapter 7 verse 6. Sinagot sila ni Yesus. Mga mapagkunwari, tama nga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na kanyang isulat. Anong sinulat niya? Ni Propeta Isaias. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito hindi sa bibig at hindi sa puso bumubukal. 7. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. 8. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Sa panahon pa ng Panginoong Yesus, nangaral siya. More than 2,000 years ago na po itong sulat na ito. Ngayon ay nasa year 2025 tayo ng November 1. Nabubuhay pa sa tradisyon ng tao? Si Jesus po nangaral ng 3 taon. Nagsimula siya ng bautismo siya ni Juan Bautista sa Jordan River. Nangaral siya 3 taon at iniabla siya sa Roman government. Hinatulan siyang mamatay sa ibabaw ng krus. At the age of 30, siya po ay napako sa krus. Ngayon, panahon natin, hanggang ngayon, nakatali pa rin ang tao sa tradisyon na hindi naman ayon sa Panginoong Jesucristo. Mismo ang mga tao noon, kausap niya, na yung turo ninyo, sinasabi ninyo, ay galing sa Diyos. Di pa pandaraya yan, panluloko. Itong mga manluloko nga ito, galing sa Diyos yan ha. Yan po ang, ayan, nakasulat binasa ko lang Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos. Utos ba ng Diyos na mabuhay ka sa ganito? Ipagdasal mo yung mga kaluluwa ng mahal mo sa buhay? O kaya, maghanap ka naman darasal dyan, ipagdasal? Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo mga tradisyon ng mga tao. Bebe, sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Hallelujah! Si Jesus po ang nagsabi nito. Kung sa 9, sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinawawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Kaibigan, yung utos ng Diyos, yun po ang sundin ninyo. Ang sundin natin. Diyos ang nag-uutos Ngayon, yan bang ganyang ugali? Kaya nga tradisyon po yan Pag ibig sabihin ng tradisyon mula sa tao, ay pinasa ko Hindi mula sa Diyos yan.
lalong hindi galing kay Jesus yan. Hindi nga sinasangayunan ng Panginoong Yesus yan eh. Ano sabi ni Pablo? Hindi ayon sa Panginoong Yesu-Kristo. Ang alin? Tradisyon ng mga tao. Ano bang tradisyon? Huwag kang magwalis, gabi, lalabas ang grasya. Tapos may patay. Huwag kang magwalis, bawal yan. Kahit may tayo ng aso, tayo ng pusa. Huwag ka. Wag, ewan ko sa pag kumakain naman, huwag ka munang umalis, ikot ko muna yung plato. Pwede ka na umalis. Oh, hindi ba? Huwag kang maligo pag mahal na araw ng alas 3, patay ang tubig. Patay daw ang tubig. Nangangamoy araw ka na, sumama ka sa penitensya eh. Hindi ka raw pwede maligo, patay ang tubig. Hallelujah. Tandaan nyo kaibigan, hindi paninira ito. Nagbasa tayo ng Biblia. Ayos sa mga tradisyon ng tao. Kaya sabi ko nga po, Pecha 1, araw ng mga santo, o birthday ng mga santo, o selebrasyon ng mga santo. 2, birthday ng mga kaluluwa, araw ng kaluluwa. Alam niyo po, natatawa na lang ako. Kaya sana man magbukbuk tayo, di magsaya ka. Basta tatandaan nyo wala pong personalan ito. Gumamit po ako ng Biblia. Nagbasa po ako ng Biblia. Gusto ko lang may share sa inyo. O paano po, hanggang dito na lamang ang ating munting video, mga kaibigan. Sana meron kayong napulot, may natutunan kayo. Kung gusto nyo magpunta sa sementeryo, wala naman akong magagawa dyan eh. Lalo na yung mga kamag-anak nyo, magkita-kita tayo, may pasalubong ako, pamasko. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating video, kaibigan. God bless us all po. Ako po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Senior citizen, 64. Stroke nose, 5 years, 6 years. At senior citizen, 64. God bless all. God bless us all po. Bye-bye.